Wang Kai, tama na ang tingin. Kahit titigan mo pa yan, hindi yan magiging siopaw. Ha ha ha. Kuya Wen, may gana ka pa talagang kumain. Talaga bang umaasa kang lalabas na may banal kang ugat ng kapangyarihan? Paano kung tsamba kung hindi ako susubok para na rin akong patay na isda? Babaligtad ka lang naman, pero patay pa rin. May nakakuha ng ikatlong antas sa banal na bato kanina, kaya kinuha agad siya. Terra, Terra, Terra. Susunod, si Zhang San. Walang ugat ng kapangyarihan. Susunod, Kuya San, kung sakaling lumabas na may natatangi akong ugat ng kapangyarihan, pipiliin ko ba ang pagiging mandirigma ng espada o salamangkero? Mas mabuti pang piliin mo na lang ang kapangyarihan ng panaginip. Doon, makukuha mo ang lahat sa panaginip mo. Susunod, may susunod pa ba kung wala na, tapos na ang seremonya? Master Zhang, may isa pa po rito. Hindi pa po siya umaalis. Saan naman nanggaling ang pulubing yan? Sinong may paki? Aalis na ako. Dumadaan lang ako rito. Wang Kai, Terra na. Teka, huminto ka. Sa tingin mo ba, anong klaseng lugar ang sekta ng Taishan? Na pwede mo lang pasukin at alisan kung kailan mo gusto. Dahil nandito ka na rin lang, bakit hindi mo subukan? Pinilit mo ako rito. HMPH. Huwag ka ng maraming Saturday. Pagkatapos mong sumubok, lumayas ka na agad. Hahaha, ang yabang naman ng pulubing to. Sabi ko na nga ba, wala kang silbi. Sige na, kunin mo na ang aso mo at umalis ka na. Hahaha. Ha? Ano to? Anong nangyayari? Hindi ko sinasadya, baka naman sira na talaga yan bago ko pahawakan. Ang 1,000 taong banal na bato, nawasak. Sinong sumire sa banal na bato? Yes, siya po. Ay pinatong niya ang kamay niya roon. Tapos bigla na lang sumabog ang bato. Mga pinuno, ni hindi ko nga nilakasan ang hawak ko. Tiyak na luma na yan at kusa nang nasira sa katagalan. Hindi nyo pwedeng isisi sa akin yan. Hahaha, sumabog. Sumabog talaga ang banal na bato, pinunong sekta. Ayon sa nakasulat sa mga sinaunang kasulatan, ang tanging makakagawa nito ay ang dalisay at banal na ugat ng kapangyarihan na nakalalamang pa sa natatanging ugat. Napakalaki ng kanyang likas na potensyal. Kaya naman lumampas ito sa limitasyon ng testing stone. At naging sanhi ng pagkawasak nito. Pinagpala ng langit ang aming sekta ng Taizuan. Pinagpala nga ng langit ang sekta ng Taizuan. 1,000 taon na ang lumipas at sa wakas ang aming sekta ay biniyayaan din ng isang walang katulad na henyo. Bilis, ilihim ninyo ang balitang ito. Hindi ito pwedeng malaman ng ibang sekta. Mabuting bata, ano nga pala ang iyong pangalan? Ako po si Li Fan. Napakagandang pangalan. Gaya ng maningning ng mga bituin sa kalangitan. At ng walang hanggang landas ng kapangyarihan. Simula sa araw na ito, ikaw na ang magiging pinakapaborito kong personal na alagad, akong si Xuan Jizi. At ang susunod na tagapagmana ng sekta ng Taizuan. Sectmaster, huwag mo naman sihang solohin. Li Fan, sumama ka sa akin at mag-aral ng paggawa ng tableta. Kakainin mo ang mga sagradong gamot na parang kanin lang. Walang kwenta ang paggawa ng tableta. Halika rito sa akin, ako mismo ang magpapanday para sa iyo ng pinakamalakas na mahiwagang espada. Isang bagong espada araw-araw, hahaha. Sandali. Mga kagalang-galang na elder at sectmaster, mukhang may malaking pagkakamali po rito. Isa lang po akong ordinaryong tao. Nako, talagang mapagpakumbaba ang mga henyo. Naiintindihan namin, alam na namin yan, hindi po ako nagpapakumbaba. Sa katunayan, mahina po ang katawan ko, bata pa lang ako. Hingal kabayo na nga ako kahit naglalakad lang. Saan naman ako kukuha ng banal na espiritual na ugat? Hehe, marunong talagang magkunwari ang batang ito. Dahil mukhang nag-aalangan ka pa, mabuti pang subukan natin ulit. Ilabas ang salamin ng langit. Paanong nangyari ito? Sira ba ang salaming ito? Ipakita mo ang katotohanan. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Di ba't sinabi mong pinasabog niya ang testing stone? Sectmaster, totoo po ang sinasabi ko.
Talagang sumabog po ito nang aipatom niya ang kanyang kamay. Baka sadyang luma na talaga ang testing stone na iyon. Hinto. Matapos mong sirain ang 1,000 taong gulang na testing stone ng sekta ng Taizuan, aalis ka na lang ng ganoon kadali. Elder, maging makatwiran naman po kayo. Kusang nabasag ang batong yan, ano namang pakialam ko roon. Ang mga materyales para sa mahikang porma sayon sa loob ng bato ng pagsubok na ito ay nagkakahalaga ng 100,000. Kailangan mong bayaran ng mga espiritual na batong iyon. Wala akong pera, buhay ko lang ang mayroon ako. Sige, napakabuti. Kumuha kayo ng kontrata para sa habang buhay na utusan sa labas ng sekta. Kung wala kang pambayad, magtrabaho ka para mabayaran mo ito sa loob ng 5,000 taon. Ang matalinong tao, hindi nakikipag-away kapag dehado. Makikikain at makikitira muna ako rito, saka ko naiisipin ng iba. Dito sa mundo ng mga immortal. Kung wala kang kapangyarihan, kailangan mo talagang yumuko. Kahit paano, hindi na ako magugutom. Pero mahigit 8,000 taon. Nagpapatawa ba sila? Mortal lang ako, mapalad na nga kung umabot ako ng 80 taong gulang. Sino pa ba ang may pakialam sa mangyayari kapag patay na ako? HMPH, napakahusay. Dalhin niyo ang basurang ito sa tirahan ng mga utusan. Ibigay ninyo sa kanya ang pinakamahirap na trabaho doon. Subukan niyo lang. Teka. Hoy, huwag niyo nga akong kaladkarin. Kaya kung maglakad mag-isa. Wang Kai, sunod ka sa akin. Tagapamahala Jiao, mismong ang sect master na ang nag-utos. Nabasag ng batang ito ang bato ng pagsubok. Kaya pinarusahan siyang maging habang buhay na utusan dito. Alagaan mo siyang mabuti. Saan galing ang askal na yan para dalhin pa rito sa tirahan ng mga utusan? Aba, marunong pa palang magtanggol sa amo. Bata, sa teritoryo ko, kahit dragon ka pa, kailangan mong yumukod. Kahit tigre ka pa, kailangan mong sumunod. At lalo na't mas mababa ka pa sa aso. Ginoong tagapamahala, nandito ako para magbayad ng utang. Bigyan mo na ako ng trabaho. Gusto mo talagang magtrabaho, ha? Sa 9 na taluktok sa likod ng bundok, patay ang batang ito doon. May katawan lang siya ng isang mortal. Isang araw pa lang niya roon, siguradong malalaso na siya sa nakamamatay na usok. Ang trabaho mo ay linisin ang 9 na taluktok mula loob hanggang labas. Pati na ang mga pagitan ng mga bato sa ilalim ng bangin, dapat mong mapakintab sa linis. Iinspeksyonin ko yan araw-araw. Maliwanag. Saan ko mahahanap ang mga gamit panlinis? Pumunta ka roon at pumili ka ng sarili mong gamit. Ano ba namang mga basura to? Heto na lang. Ang sarap sa kamay ah. TSK, naghahanap ka yata ng kamatayan. Ang dami mo namang kinain. Huwag kang matakot, Wang Kai. Isang sining din ng paglilinis, alam mo ba? Tara, magtrabaho na tayo. Dapat may dagdag na bayad dito ah. Magwawalis muna ako para may madaanan. Namamalikmata ba ako? Anak ng... Ano namang bagay to? Ah, bahala na nga. Basta nakakatrabaho, ayos na. Magsalita ka. Heto ang sayo. Ano to? Huwag mong sabihing bato to sa katawan ng kung sinong master. Mula sa daan-daang taon na ang nakalipas. Anak ng... Bakit ba kahit ano kinakain mo na aso ka? Mabigat din siya sa kamay ah. Iba ang amoy nito, parang may mali. Tara, Wang Kai, hugasan natin to.
Kapitong antas ng Pyldores ng paglilinis. Kakainin ko ba to o hindi? Wang Kai, halika rito. Anak ng may lason. Ay ito. Ito ang mahiwagang elixir. Buhay o kamatayan, nasa tadhana yan, kakainin ko na. Ha? Oh ha ha ha. Kaya ako nang pumatay ng baka sa isang suntok lang ngayon. Tagapamahalang Zhao, hindi pa po bumabalik ang tinatawag nating Lifan. Bumalik sa ikasyam na bundok na yun. Kahit nga mga malalakas na cultivator, hindi nangangahas na manatili roon. Siya na isang hamak na mortal lang, pumunta roon ng buong araw. Siguradong wala nang natira sa kanya. Napakatalino nyo talaga, tagapamahala. Nangahas ang batang yon na sumagot-sagot sa inyo. Karapat dapat lang siyang mamatay. Tara, magsama tayo ng ilang tao papunta sa ikasyam na bundok. Kailangan nating makita ang katawan niya, buhay man o patay. Kahit paano, kailangan pa rin nating asikasuhin ang bangkay niya, para hindi tayo magkaproblema kapag nag-imbestiga ang sekta. Paano naman ang utang sa sugal? Anong nangyayari rito? Tagapamahalang Zhao, napadalaw po kayo para mag-inspeksyon. Buhay ka pa nga, bakit naman ako mamamatay? Binigyan ako ng ating KT-wala ng napakagandang trabaho. Napakasaya ko nga, halos hindi ko na mapigilan. Imposible, sino ang nagwalis sa lugar na to? Ako ang nagwalis. Hindi ba't ikaw mismo ang nag-utos sa aking magwalis dito? Bakit? Masyado bang malinis kaya hindi sanay ang isang katulad ninyo? Huwag mo akong daanin sa ganyang mga palabas. Tiyak na may malakas na eksperto na dumaan dito at nag-alis ng nakal-alasong hamog. Sinuwerte ka lang. Ang lakas ng loob mong lokohin ako, ha? Basta, ang ipinagawa mo sa akin. Tapos ko na lahat. Suriin mo na ngayon din. At ibigay mo na rin ang sahod ko pati ang hapunan ko para sa araw na to. Sahod, ha. Ang lakas ng loob mong humingi ng sahod sa akin. Sabihin ko sa'yo. Ngayong araw, hindi lang sa wala kang makakain, kundi makakatikim ka pa ng bagbog. Mga tauhan, bugbugin ninyo ang batang ito. Bata, sa susunod magpakatalino ka naman, ha? Ano? Hindi ka isang karaniwang tao. May kapangyarihan ka. Kapangyarihan, hindi ko alam yan. Isa lang akong karaniwang tao. Suri. Pasado, maayos ang gawa mo. Ibigay mo ang sahod ko. Heto na. Ginoong Lee, heto po ang maliit na regalo mula sa akin. Pakitanggap ninyo po. Sige na, lumayas ka na. Sa susunod na makita mo ako, umiwas ka sa daan ko. Opo. Tara, Wang Kai, walang tinapay ngayon, kakain tayo ng karne. Paano siya nakabalik? At kasama pa niya ang asong si Wang Kai. Anong gagawin natin? Gising, may customer tayo. Tao ka ba? O multo? Katanghalian tapat, paano magkakaroon ng multo? Huwag kang madaldal, hindi tinapay ang kakainin namin ngayon. Kung ganoon po, ano po ang gustong kainin ni Kuya Lee? Ihain ninyo rito ang lahat ng pinakamasarap na karne. At bigyan ninyo si Wang Kai ng 10 kilo ng malalaking buto. Masusunod po. Sandali lang po, Kuya Lee. Sa talam ng mga ngipin ng asong to, kaya yata nitong durugin ang bungo ko. Boss Ho, may malaking balita.
Ano bang isinisigaw-sigaw mo dyan? Nagmamadali ka bang mamatay? Boss Ho, yung bagong dating na si Li Fan. Yung binugbog kaninang umaga hanggang sa hindi na makatayo. Buhay pa po siya. Kung buhay pa siya, ano naman? Isang walang silbing basura na nawala ng kapangyarihan. Ano namang dapat kong ikagulat doon? Hindi po, Boss Ho. Biglang nagkapera ang lokong yun. Naglabas siya ng isang malaking supot ng mababang klaseng kristal. At binili lahat ng karne sa kusina. Ano? Isang malaking supot ng kristal. Sigurado ka ba talaga riyan? Opo, nakita ko po ng sarili kong mga mata. May mahigit 10 piraso po ng mababang klaseng kristal. Katumbas na yan ang nakukuha ko sa 3 buwang pangungulekta ng proteksyon. Kasalanan ng isang mahina ang magkaroon ng ganoong kayamanan. Boss Ho, ibig niyo bang sabihin? Pupuntahan natin siya para turuan ng batas. Habang ang iba ay nagmumuni-muni para maging immortal. Ako naman, nagwawalis lang para maging Diyos. Sino si Li Fan dito? Lumabas ka. Magbayad ka. Ang nasirang pinto na to, babayaran mo ng isang mababang klaseng kristal. Ha 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 ha, narinig nyo ba yun? Pinagbabayad ako ng batang to. Ha 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 ha. Bata, baka nananaginip ka pa, kilala mo ba kung sino ang kaharap mo? Siya si Boss Ho ng mga tagapagsilbi. Isang malakas na eksperto sa pangatlong antas ng Chi. Pangatlong antas ng Chi. Oh, ano naman ngayon? Dahil ba nasa pangatlong antas ka na ng Chi, pwede mo nang sipin ng basta-basta ang pinto ng iba. Huwag ka ng madaming daldal, bata. Nabalitaan kong bigla kang nagkapera kahapon. Bakit? Ayaw mo ba akong balatuhan? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ito lang ba ang kaya mo? Hindi ka ba nag-almusal kanina? Bata, huwag kang magmayabang. Dahil nagkaroon ka ng pera, kailangang baguhin ang batas dito sa kwartel ng mga tagapagsilbi. Ilabas mo lahat ng kristal na nakuha mo kahapon. Mula ngayon, kailangan mo nang magbigay ng 2 pirasong mahiwagang bato bawat buwan. At paano kung hindi ko kayang ibigay? Kapag hindi mo nagawa, ipapadala na kita sa kabilang buhay. Aba! Mukhang malusog ang pagkakaalaga sa asong ito. Kung hindi mo maibibigay ang mahiwagang bato, ialay mo na lang sa akin ang asong ito bilang bayad. Ha! Ha ha ha, halika rito, munting aso. Ipakikita sa'yo ni Master Ho ang aking bagsik. Umatras ka. Problema ito ng pamilya ng amo ko. Huwag kang makialam, aso ka lang. Mabuti naman at marunong kang makiramdam, bata. Ano, handa ka na bang magbayad ng kusa? Maagang maaga pa ay nanggugulo na kayo rito. At dinumihan nyo ang bakuran ko sa pagtatapak-tapak ninyo. Aalis na lang ba kayo nang hindi ito nililinis, tama ba yan? Anong pinagsasabi mong kalokohan dyan, ha? Ang sabi ko. Maghintay kayo, dahil alisin ko kayo. Talaga lang, Akala mo ba mayayanig ako ng simpleng hangin na yan, mawala ka? Matatag pala ang tayo mo, Sige, subukan natin ulit. Unang hagupit, pagwawalis ng basura. Ha? Ha 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 ha, saklolo. Ikalawang hagupit, matinding pagtanggal ng dumi. Hindi ito maaari. Wala ka namang kapangyarihan, Ang mga damit ko, anak ng. Saan ako dinala nito? Mahilig pala si Kuya Ho sa kulay rosas na panloob. Li Fan, papatayin kita. Tigas talaga ng ulo mo. Mukhang hindi pa ganoon kalinis. Ikatlong hagupit, pagtatapon ng basura sa labas. Kuya Ho. Isang halimaw ang batang ito.
HMP, sa ganyang klaseng pangangatawan, nagagawa nyo pang manghingi ng bayad sa proteksyon. Ay, may mahiwagang bato sa lungga ng daga. Ang ganda naman ng swerte sa lugar na ito. Wow, alisin ko ito, wow, alisin ko ito. Anak ng, yaman ko na. Tiyak na ito ang lahat ng kayamanan ng hambog na si Huba. Itinago pa talaga sa lungga ng daga. Buti nga sa kanila, ako ang nakinabang sa huli. 1, 2, 3. Hahaha, walang-wala lang ang utang na 1,000,000 yan. Matandang Meniokis. Bilang isang tapat at mabuting kabataan sa makabagong panahon, kailangan kong sirain at itapon ng kalaswaang ito. Ha, ito pala ang mahiwagang sipa ng anino. Isang mataas na kalidad na armas at teknik sa mabilis na pagkilos. Siguradong ninakaw ito ni Huba at itinago sa butas ng daga na to. Aba, buy one take one pa. Ang swerteng dala ng Wallace na to ay parang isang makapangyarihang sandata ng tadhana. Tagapangasiwang Jiao. Wala po akong nakitang kahit ano, amo. Si Huba. Kusa po siyang nahulog sa balde ng kaning baboy. Tagapangasiwang Jiao, ano pong ginagawa ninyo? Tumayo po kayo, tumayo kayo. Master Lee, sabihin niyo po ng diretsahan kung ano ang gusto niyo. Tingnan mo nga, takot na takot ka. Gusto ko lang naman magpasalamat sa iyo dahil sa maliit na looban na ibinigay mo sa akin. Napakaganda talaga ng feng shui rito. Kahit nagwawalis lang ako, nakakakuha pa ako ng napakaraming magagandang bagay. Kanina nga, pinipigilan pa ako ng ilang tao na maglinis. Napakabastos naman nila at walang modo. Opo, masyado nga po silang walang modo. Tama po ang ginawa mong pagwawalis, Master Lee. Nga pala, tagapangasiwang Jiao. Kahit na nagtatrabaho lang ako rito sa looban ng mga utusan, may pagka-maze lang ako pagdating sa kalinisan. Hindi ko kayang makakita ng kahit kaunting dumi. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Opo, intinding-intindi ko po. Simula sa araw na ito, sa paligid ng inyong looban sa loob ng 100 metro, Master Lee, hinding-hindi ko hahayaan na may kahit sinong aso o pusa ang manggahes na mang-abala sa inyo. At kung sino man ang maglakas loob na magparumi sa inyong lugar, ako mismong si Jiao Diao ang unang magbabalat sa kanila ng buhay. HMPH. Napakabuti. Kunin mo ito at bumili ka ng maiinom mong tsaa. Sa mga susunod na araw, kailangan ko pa rin ng tulong mo rito sa looban ng mga utusan, tagapangasiwang Jiao. Maraming salamat po sa inyong gantimpala, Master Lee. Mula ngayon, handa ko pong itaya ang aking buhay para sa inyo. Sige na, lumayas ka na. Kailangan kong makaisip ng paraan para masolusyonan ang problema ko sa hindi pagsasanay ng kapangyarihan. Ang pinakamayamang lugar sa buong sekta. Sa mga nobela, may mga elixir na nakakalutas sa problema ng pangangatawan. Kung makakakuha lang ako ng mataas na uri ng elixir, baka sakaling mabuo nitong muli ang aking ugat ng kapangyarihan. Kahapon nga, doon sa lumang aklatan, nakakuha ako ng isang pambihirang elixir para sa pagpapalakas ng katawan. Paano pa kaya kung magwalas ako sa mismong bundok ng mga alkaimista? Ano kayang pambihirang kayamanan ang matatagpuan ko doon? Sige, pupunta muna ako sa tagapamahala para humingi ng paglipat ng pwesto. HMM. Aba, Master Lee. Bakit po kayo naparito? Tuloy po kayo, maupo po kayo. Tagapamahala Jiao, masarap ba ang tulog ninyo kagabi? Dahil po sa inyo, Master Lee, napakahimbing po ng aking tulog. May maipaglilingkod po ba ako sa inyo? Hindi po ba kayo komportable sa inyong bakuran? Ipagpapalit ko po agad kayo sa pinakamalaki. Maayos naman ang bakuran, kaya lang, masyadong kaunti. Ang aking ginagawa, tapos ko nang walisin ang 9 na bundok. Naisip ko lang, hindi naman maganda na tumatanggap ako ng sahod mula sa sekta nang walang ginagawa. Kailangan ko pa rin maging kapaki-pakinabang dito. Napakabuti ninyo talaga, Master Lee. Kaya, ano po ba ang nais ninyong gawin? Nabalitaan ko na ang pinakamayamang lugar sa ating sekta ng Taishan ay ang bundok ng mga alkaimista. HMPH. Talaga namang totoo yan. Ang mga namumuno sa bundok ng mga alkaimista, kahit ang mumo o tira-tira lang sa kanilang mga kuko, ay sapat na para mabuhay ang panlabas na sekta sa loob ng 1 taon. Kung ganoon, pupunta ako sa bundok ng mga alkaimista para magwales. Gawan mo ako ng sulat para sa aking paglipat. Pero, Master Lee,
Ang bundok ng mga alkaimista ay isang sagradong lugar ng panloob na sekta. Ang mga hamak na tagasilbi ng panlabas na sekta ay kailangang sumunod sa napakahigpit na patakaran doon. Paano kung aksidente ninyong magalit ang mga alkaimista doon? Bakit? Tingin mo ba ay hindi sapat ang linis ng aking wales? Hindi po, napakalinis po. Sobrang linis po talaga. Gagawin ko na po agad, gagawin ko na po ngayon din. Wang Kai, tingnan mo ang ganda ng mga halaman dito. Talagang napakagarbo naman ito. Hoy, lakad na, bilis. Kapag nasira natin ang mga halaman dito, hinding-hindi natin yan mababayaran. Bagong katulong ka ba mula sa labas ng sekta? Opo, pinapanta po ako rito ng KT-wala para mag-ulat. Pumunta ka sa lambak ng mga tapong tableta. Bantayan mong mabuti ang aso mo, baka kung saan-saan yan tumae. Linisin mo ng mabuti yan. Kapag hindi mo yan natapos, wala kang kakainin. Lambak ng mga tapong tableta. Sa pangalan pa lang, mukhang walang mapapala rito ah. Pakinabang, isang hamak na mortal na katulong ka lang, naghahanap ka pa ng pakinabang. Umalis ka na nga, Leyes. Ang tindi ng amoy sa lugar na to ah. Ilang taon na kaya itong hindi nililinis? Mga walang silbi. 7 na ang sumabog. May utak ba kayo? Ha ha ha. Guro, pakiusap, huminahon po kayo. Napakahirap po talagang buuin ng kulang na race ipeng ito. Totoo po, guro, tuwing nasa huling hakbang na ng pagbuo ng tableta, ang espiritual na lakas sa loob ng hurno ay tuluyang nagwawala. Kaya hindi po talaga natin ito mapigilan. Hindi mapigilan. Iyan ay dahil hindi nyo kayang kontrolin ng maayos ang init. Ang race ipeng ito ng gamot ay bahagi lamang ng nawawalang sinaunang recipe para sa banal na tableta ng ika-7 antas. Kung mabubuo natin ito, ang lakas ng ating sekta ng Taishan ay tiyak na hihigit sa 3 pang ibang sekta. Kailangang mabuo natin ito ngayon din. Kung sino man ang makakabuo sa kulang na recipe, ay tatanggapin ko bilang aking personal na disipulo. Ano naman ang pakialam ko riyan? Magwawalis na lang ako rito at magtatrabaho. Ang sarap naman, ang bilis ng trabaho. Mas mabilis pa ito kaysa sa excavator. Hindi pa yata malinis. Hindi naman ito basura ah. Tiyak na isa itong kayamanan. Ano ba to? Akin na nga. Anak nang. Nakakuha ako ng jackpot. Dito nakasalalay ang tagumpay o kabiguan. Itataya ko na ang lotus ng malamig na buto. Nako, sisabog na naman. Katapusan ko na ba ito? Ang huling hakbang sa paggawa ng banal na Paeldores ng muling pagkabuhay. Ano nga bang sangkap ang kulang para mabalanse ito? Hoy, matanda. Masyadong mataas ang temperatura. Kahit ang bulaklak ng yelo, natutunaw agad pagkahagis sa loob. Mabilis na tumataas ang presyon sa loob ng hurno. Isang malaking biro lang ang pagpigil mo gamit ang iyong espiritual na enerhiya. Kung ayaw mong sumabog ang hurno, buksan mo agad ang takip ngayon para mawala ang presyon. Pagkatapos, maghagis ka ng uling sa loob para lumamig at masipsip ang init. Lapastangan, isang hamak ka lang na tagalinis sa labas. Ang lakas ng loob mong sigawan ang pinuno ng bundok dito. May alam ka ba sa paggawa ng gamot? Mga tauhan, baliin ninyo ang mga binti ng baliw na ito at ilabas. Guro, huwag kayong makinig sa pinagsasabi ng hamak na taong iyan. Mawawalan ng bisa ang gamot kapag binuksan ng takip, at maghahagis ng uling sa loob. Isang malaking kahangalan ng bagay na iyan. Bahala kayo kung ayaw ninyong maniwala. 3. Nagpapanggap ka lang, 2. Buksan ang takip. 1. Bilis, ihagis ang uling. Ha? Oo po, guro. Walang silbi, ako na nga lang. Naging matatag nga. Nagawa nga nitong kumalma. Ang pagsasanib ng yin at yang. Ang pagbabalanse ng tubig at apoy. Ito.
Ito ang hudyat na mabubuo na ang gamot. Paano mo nalaman ang bagay na ito? Simpleng bagay lang yan. Gusto mong gumawa ng gamot nang hindi man lang alam ang thermodynamics. Isa pala kayong dakilang eksperto. Dakilang eksperto, tanggapin ninyo ang aking pagpupugay. Gumagawa ka ba ng eksena, matanda, wala akong pera para ibayad sa'yo? Tagalinis lang ako rito. Ang bawat salitang sinabi ninyo kanina ay puno ng karunungan. Tumagos ito sa pinakaugat ng sining ng paggawa ng gamot. Ang magamit ang pinakamurang uling. Upang pakalmayan ang nagwawalang enerhiya ng isang pampitong antas na Paeldores. Ang ganyang uri ng kaalaman ay malayong malayo sa kakayahan ko. Guro, nababaliw na po ba kayo? Isa lang siyang ordinaryong mortal. Manahimik ka nga. Ha? Kapag nangahas ka pang muling bastyusan ng senior, sisirain ko ang buhay mo. Kagalang-galang na senior, ang binanggit ninyo pong thermodynamics. Anong klaseng pinakamataas na teknik po iyon? Maaari po ba ninyo akong gabayan kahit kaunti lang? Wala akong oras, kailangan ko pang magpatuloy sa pagwawalis. Senior, ang hawak ninyo po ba ay? Huwag ninyong sabihin. Nakuha ko lang ito kanina habang nagwawalis sa ilalim ng unang sirang hurno. Mukha kasing basura lang, Senior, maaari po bang? Maaari po bang pasilip kahit saglit lang ang tulad ko? Isang tingin lang naman, o sige, tingnan mo. Hindi naman mababawasan ang laman mo. Ang kumpletong bersyon. Ito pala ang kumpletong recipe para sa 9 na ikot ng pil para sa pagbabalik buhay. Kaya pala sa huling hakbang, hindi na kailangan ng napakalamig na bagay para pilit itong suplen. Kundi kailangan palang magdagdag ng 1,000 pinakamataas na kalidad na may elementong kahoy. Nadamong Jiaogo para sipsipin ang labis na enerhiya. Kanina, nung pinadagdagan ninyo sa akin ang uling. Ang totoo pala nyo ay ginamit ninyo ang uling, na may parehong elementong kahoy gaya ng damong Jiaogo at ang prinsipyo nito sa paghigop ng init. Para pilit na pumalit sa silbi ng damong Jiaogo, kahit medyo alanganin. Ngunit maayos pa rin itong naisalba ang hernong ito ng mga gamot. Senior, tunay nga kayong isang kahanga-hangang henyo. Matanda, tapos mo na bang tingnan? Kung tapos na, ibalik mo na sa aking muli. Dadalhin ko pa yan sa sanglaan para ipagpalit ng chichirya. Ipagpapalit sa chichirya. Ang ganito kapangyarihang sinaunang recipe ay dadalhin mo lang sa sanglaan. Napakalaking kasayangan naman yan. Senior, magbigay po kayo ng presyo. Kahit gaano karaming chichirya, bibilhin ko. Maaari po kayong pumili ng kahit ano sa buong imbakan ng kayamanan ng Alkamiyang Peak, pumili lang po kayo. Basta't ibenta ninyo lang po ito sa akin. Hindi naman ako nagkukulang sa pera. Pero ako kasi, may isang hilig. Magsalita po kayo, senior. Kahit pa ito ay pinakamalakas na mahiwagang sandata o walang katulad na hurno. Basta't kaya kong makuha para sa inyo. Ayoko sa mga bagay na may patayan at labanan. Ang gusto ko lang ay magwales. Ang kapaligiran dito sa inyong bundok ng Alkaimaya ay napakasama, lalo na dito sa lambak ng mga patapong gamot. Kulang na lang ay ipasara ng mga tagapangalaga ng kalikasan sa sobrang dumi. Ang ibig niyo pong sabihin, senior, ay, ako ang mamamahala sa buong bundok ng Alkaimaya para sa lahat ng gawaing paglilinis. Kasama na ang iyong pribadong silid Alkaimaya, ang silid ng mga kayamanan, pati na ang mga pribadong tirahan ng inyong mga elder. Ako na ang bahala sa lahat ng iyan. Bakit? Ayaw mo ba? Kung ganoon, ibalik mo na lang sa akin ang magandang binibining iyon. Hindi po, syempre payag ako. Payag na payag po ako. Simula sa araw na ito, ang kagalang-galang na senior na ito, ay ang pinakadakilang tagapaglinis ng ating bundok ng Alkaimaya. Siya ang ating dakilang master, malaya siyang magwales kahit saan niya gusto. Sino mang hamarang sa kanya ay palalayasin sa sekta. Master Lee, ayos po ba sa inyo ang ganitong kaayusan? Pwede na. Kung ganoon, magsisimula ako sa iyong pribadong silid Alkaimaya. Masyadong makapal na ang abo doon sa hurno. Dito po, Master, tuloy po kayo. Magsimula na ang pangkalahatang paglilinis. Hinto, anong ginagawa niyo rito? Sa suot mong basahang damit, halatang isa ka lang mababang katulong.
Ipinagbabawal na lugar ang silid ng mga kayamanan. Bawal pumasok ang mga katulong at aso, umalis kayo rito. Hayaan mo na, Wang Kai. Huwag na nating patulan ng isang tulad niya. Tingnan mo muna ito ng mabuti. Ako ay personal na itinalaga ng Peak Master na si Dan Chenzi. Bilang punong dakilang master ng paglilinis. Inutusan akong pumunta rito para linising mabuti ang inyong silid ng mga kayamanan. Anong kalokohan yan? Paano nagkaroon ng isang hampas lupang katulong na tulad mo ng kay Dan Chenzi na pinakamataas na plaka ng utos? Wala ka nang pakialam kung paano ko nakuha to. Sabihin mo na lang kung papapasukin mo ako o hindi. Sino ang nag-i-engage dyan sa labas? Palampo, salamat, Elder. Ang lilang gintong token ng tagalinis. Eksakto nga, HMP. Pero ang matandang si Dan Chenzi, habang tumatanda, lalong nagiging isip bata. Ang pavilion ng mga kasulatan ay isang sagradong lugar ng pamana ng sekta. Paano natin hahayaang manggulo rito ang isang mortal dahil lang may hawak siyang lilang gintong token? Matanda, hindi naman ganyan yun. Tingnan mo nga itong hamba ng pinto. Tingnan mo rin itong karatula. Ang kapal ng alikobak, halos kasing kapal na ng pader ng lungsod. Napakayabang at napakahangal, ang labas ng pavilion ng mga kasulatan ay mayroong gravity array, at sa loob naman ay may nagbabagang fire at gale array. Ang alikabok na sinasabi mo ay mga tira-tirang espiritual na enerhiya mula sa paggana ng formation array. Mamatay agad ang sinumang ordinaryong tao kapag nahawakan yon. Nakuha ko na. Sabihin nyo na lang na hindi nyo kayang linisin ng maayos. Lapastangan. Si Senior Brother Bai ang pangalawang pinakamalakas na henyo sa Inner Sect. Si Senior Brother Bai Yunfei, isang basura na nakakuha lang ng token dahil sa koneksyon. At nangangahas pang maging lapastangan. Sino ka ba? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ngayong araw, sa ngalan ng Peak Master, tuturuan ko ng leksyon ng isang hamak na mortal na tulad mo. Sandali lang. Dahil may hawak siyang token ng Dan Peak, kung papatayin ko siya agad dito, mahihirapan akong magpaliwanag kay Dan Chenzi. Bata, hindi ba't sinabi mong gusto mong maglinis? Bibigyan kita ng pagkakataon. Mula sa unang palapag hanggang sa ikasyam na palapag ng pavilion ng mga kasulatan. Lalong tumitindi ang pressure ng formation array sa bawat palapag. Kung makakarating ka sa pinakatuktok na palapag, at malilinis mo ang lugar na iyon, hindi lang sa hindi kita parurusahan sa kayabangan mo, papayagan pa kitang pumili ng kahit anong cultivation technique sa loob ng pavilion. Pero kung madudurog ka at mamatay sa loob dahil sa formation array, kasalanan mo na iyon at wala kang masisisi kundi ang sarili mo. Ang tuktok na palapag ng pavilion ng mga kasulatan, iyon, ay isang lugar kung saan kahit ang Sect Master ay hindi nangangahas na pumasok ng basta-basta. Sinasabing ang 9 rotation sand array sa itaas, ay daan-daang taon nang hindi makontrol. Kahit ang isang langaw na lumipad doon ay madudurog agad at magiging abo. Patay na ang batang to. Napakabait ni Elder Kumo sa'yo, bata. Sakto, balak ko sanang hominin ang ikalimang palapag ng bulwagan ng kasulatan ngayon. Kung makakasunod ka man lang sa likod ko, at makaakyat sa pangalawang palapag, ituturing ko ng napakaswerte mo. Pumili ka ng isang teknik. Sabi mo yan, matanda. Narinig ninyong lahat yan, ha? Wang Kai, kilos na. HMPH. Hamak na unang antas lang ng grabidad. Paano nangyari to? Wala ka namang taglay na enerhiya. Paano mo natagalan ang gravity formation? Grabidad? Anong grabidad? Ang napansin ko lang, medyo malalaki ang awang ng mga tile dito. Ang hirap tuloy walisin. Sinira mo ang core ng formation. Ang pangit naman kasi ng kalidad ng mga tile na to. Luma na at sira-sira na. Halatang substandard ang pagkakagawa. Tinulungan lang kitang alisin ang mga panganib dito. Walang anuman. Nagkataon lang talaga yan. Tingnan ko lang kung paano ka makakalampas sa pangalawang palapag. Kay sarap. May kakaiba sa walls mo. Ang ignorante mo naman. Kapag dumaan ng fluid sa magaspang at hindi pantay na ibabaw, nagkakaroon ito ng boundary layer separation. Kaya naman nababawasan ng wind resistance. Ang patina ng walls ko ang nagsisilbing perpektong spoiler. Huwag kang masyadong mayabang. Fire formation ang nasa ikatlong palapag. Tingnan natin kung paano kakayanin yan ng bulok mong kahoy na walls. Todo vacuum na paglilinis.
Thermal expansion at contraction. Pagsira sa nagyelong ilog gamit lang ang Wallace. Hindi ito maaari. Imposible talaga to. Ipaano naman yung ingay na yun? Atake ng Death Wave. Medyo may hamon nga pala ang trabahong paglilinis na to. Wally scene yan. Ho! Perpekto. Nasaan na yung sinasabi nilang maalamat na teknik? Niloko ako ng matandang yon. Alis dyan. Kakalinis ko lang yan, Lumabas ka riyan. Ang dumi naman ng bagay na to. Ang mahiwagang relic na ito ay 3,000 taon nang nawawala. Ang kautusan ng langit mula sa dakilang ilang. Bilis, sumunod ka sa akin sa ikasyam na palapag, para bawiin ang banal na artepakto. Ang kautusan ng langit mula sa dakilang ilang, para lang tong lumang bakal kapag hinawakan mo. Ang banal na artepakto. Ito nga talaga ang banal na artepakto. Bata, ibigay mo agad sa akin ang banal na artepakto. Li Fan, napakalaki ng nagawa mong kontribusyon. Kung ibabalik mo lang ang teknik na ito sa ating sekta, itatalaga kita agad bilang elder sa loob ng sekta. Bakit nyo yan inaagaw ng harapan? Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi niyan kanina sa ibaba, na kapag nilinis ko ang ikasyam na palapag na ito, pwede akong pumili ng kahit anong teknik na gusto ko rito? Oo, ako nga ang nagsabi niyan. Pero sagradong kayamanan ng sekta yan. Isang mortal ka lang, hindi mo naman magagamit yan para magsanay. Kung kaya ko o hindi, ano bang pakialam mo? Basta, ito ang pinili ko. Hindi pwede, hindi pwede. Paano mapupunta ang ganyang banal na relic sa kamay ng isang simpleng tagalinis lang? Ibigay mo na yan ngayon din. Kundi ay paparusahan ka ayon sa batas ng sekta. HMPH. Kayo na isang kilalang sekta. Tapos sa mga salita nyo ay parang hangin lang. Ay, naku. Kumalma po kayo, mga ginoo. Si Master Li ang pinunong tagalinis sa aming bundok ng Alkaymaya. Atin siya, kasamahan natin siya. Li Fan, hindi naman sa sinisira namin ang aming pangako. Masyado lang talagang mahalaga ang teknik na yan para sa'yo. Saan mo ba nahanap yan, ha? Doon mismo. Saang lugar banda? Sa loob ba ng lihim na taguan o sa gitna ng mahiwagang forma sayon? Hindi ba nandoon lang yan sa ilalim ng sirampaan ng lamesang to? Nandidiri ako kasi masyadong madumi at nakakasira sa tanawin. Kaya sinundot ko gamit ang Wallace para mailabas. At ginawa kong pangkalang sa paan ng lamesa. Nawawala na yan ng mahigit 3,000 taon. Na hinanap ng hindi mabilang na mga ninuno hanggang sa maduraj ang kanilang mga puso. Isang banal na relikya ng pinakamataas na antas na kayang magpayanig sa langit at lupa. Napakalaking pagsasayang nito. Walang mata ang langit. Tumahimik ka na nga, huwag ka nang umawa dyan. Tingin ko nga rin naman walang kwenta ang bagay na to. Ang bigat-bigat pa nito. Huwag mong galawin yan, Wang Kai. Sino ba ang nagdisenyo ng hardang ito? Ang daming lagas na dahon kapag taglagas. Napupunta tuloy lahat dito sa entablado. Ang hirap-hirap kayang linisin ito. Kuya Han, tingnan mo dali. Gagamitin na ni Chu Tiancheng ang kanyang pinakamalakas na teknik. Sige na, Senior Brother Chu, laban. Gusto kong magkaanak sa'yo.
Salamat sa magandang laban. Ang kampiyon sa paligsahang ito ay si Chu Tianwang. Napakatindi ng kanyang kapangyarihan sa espada. Tiyak na siya ang magiging haligi ng sektang Taishan balang araw. Aking mga kapwa alagad, nagsimula akong magsanay ng espada noong 3 taong gulang pa lamang ako. Marami akong pinagdaan ng hirap bago ko narating ang tagumpay na ito ngayon. Sa landas na ito patungo sa pagiging immortal, tinuturing kong parang damo lamang ang mga kalaban ko. Ang aking espada ay nilikha lamang para hatiin ang kalangitan. Mali ba ako ng naitandaan? Sino ka sa akala mo? Ang lakas ng loob mong sumabat habang nagsasalita ako. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang suot kong uniforme? Tagalines. Ha? Hindi pa tapos ang paligsahan. Sino ang nagpaakyat sa iyo rito? Bumaba ka nga roon. Tapos na ang paligsahan. Hindi ba't yung matandang referee kanina? Inanunsyo na ikaw ang nakakuha ng unang pwesto. Tingnan nyo nga ang mga sarili nyo. Para kayong nanggiba ng bahay sa tindi ng laban nyo. Kalat ang mga basag na bato. At may mga bakas pa ng dugo sa sahig. Pati itong mga tuyong dahon na nagliliparan kung saan-saan. Paano nagaganapin ang susunod na laban nito? Kapag ba may nadulas na kalahok, sino ang mananagot? Nung ikaw, ano ba? Patay na. Yari na talaga tayo. Lapastangan, isang hamak na utusan ka lang. At may lakas ka pa ng loob na sumagot sa akin. Kay Chu Tian, ang batas. Ako ang pinakamalakas na disipulo rito sa labas ng sekta. Kaya ang batas dito. Ako ang masusunod. Wolo. Sinong nagpapasok sa hamak na insektong to? Mga kasama, kaladkarin niyo siya palabas at bugbugin hanggang sa mamatay. Sandali lang. Pinunong sekta. Ang hamak na utosang ito ay nambastos sa ating henyo. Sinira niya ang batas ng paligsahan. Hindi natin siya pwedeng patawarin ng ganoon na lang. Lintek naman. Tingnan mo nga ng mabuti kung sino ang utosang yan. Ha? Siya yun, ang kumuha ng banal na gamit sa templo ng kayamanan. At ginamit lang para maglinis ng dumi ng aso, ang malas na nilalang na yan. Hinaan mo ang boses mo. Hayaan mo lang siyang magwales. Kahit saan niya gustong magwales. Hayaan mo lang siya. Huwag na huwag mo siyang babanggain. Gusto mong iangat ko ang paa ko. Bingi ka ba o sadyang hindi mo lang maintindihan ang sinasabi ko? Nakatapak ka sa basura at seryoso mong naantala ang paglilinis ko. Ayon sa mga patakaran ng sekta ng Taishan sa pamamahala ng mga pwesto, ang sino mang humahad lang sa naglilinis ay may karapatan akong sapilitan kang walisin kasama ng basura. Sapilitang walisin. Ha 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 ha. Sige nga, titingnan ko kung paano mo gagawin yan. Gusto kong makita ngayon. Kung paano ako wawalisin ng isang hamak na taong walang kahit kaunting kapangyarihan. Tingnan natin kung paano maglinis ang isang basurang tulad mo. Ako ba? Ito ang sayo. Teka, may basurang naipit sa pagitan ng mga bato. Medyo mahirap tanggalin to. Ika-4 na estilo ng malupit na pagwawalis. Sabay-sabay na kaskas, ano? Masyadong mahina ang tindig ng mga kabataan ngayon. Konting hangin lang habang nagwawalis ako, tumilapo na agad. Isang kaway lang ng walis ko. Lumipad na agad ang nangungunang disipulo. Pinuno. Paano na po ang resulta ng paligsahang ito? Ituturing na lang natin na nagkamali sa kilos si Chu Tian kaya siya nahulog sa arena. Kaya walang tatanghaling kampyon sa paligsahan ngayong taon. At kayo, bakit parang wala kayong nakita? Ha? Ang pagtatapon ng mahalagang metal kung saan-saan ay isa ring pagkakalat ng basura. Dahil sugatan ka naman, hindi ko nasisingilin sa iyo ang bayad sa paghihiwalay ng basura. Itong lumang bakal na singsing. Ako na ang magtatapon para sa iyo. Tara na, Wang Kai. Malinis na ang arena. Pumunta naman tayo sa kantina ng Intersect. Balita ko, mas malaman ng mga tirang pagkain sa mga basurahan doon. Baka makahanap pa tayo ng mga pambihirang recipe ng pagkain. Diyos ko, ano ba itong nakikita ko?
Tinalo lang ng hamak na tagalinis na iyon si Senior Brother Chu sa isang saglit. Nasaan ako? Lumilipad ba ako sa langit kanina? Senior Brother Chu, winahig ka lang ng tagalinis na iyon gamit ang tingting. At pinatalsik ka niya palayo, ano? Ang singsing ko, ninakaw ng tagalinis na iyon. Nakaalis na siya, dudurugin ko ang hampas lupang iyon. Lapastangan. Natalo ka na nga sa laban dahil sa kakulangan mo ng kakayahan, may gana ka pang magsisigaw dyan. Parusa sa iyo, 3 buwan kang magkukulong para magnilay-nilay, umalis ka. Pero pinagnakawan niya ako, kinuha niya ang storage ring ko. Isa lang siyang tagalinis. Manahimik ka, anong tagalinis? Siya ang dakilang master ng paglilinis ng ating Taishan sect. Kinuha niya ang singsing mo. Dahil itinuring niya itong isang basura. Tinutulungan ka lang niyang magligpit ng kalat. Bakit hindi ka pa lumuhad at magpasalamat sa kanya? Tingnan ko nga kung anong klaseng basura ang iniipon ng itinuturing na pinakamagaling na henyo ng Outer Sect. Ano kayang mga basurang naitabi niya rito? Pagbasag sa selyo, sapilit ang pagbukas. 5,000 piraso ng katamtamang antas ng Spirit Stones. Pwede na rin. Ilang bote ng 3 antas ng Healing Pills. Expired na kaya ang mga ito? Itatabi ko muna. Ano naman ito, sining ng espada ng nagngangalit at mapagmataas na dragon. Napakahaba naman ng pangalan nito. Ano pa kayang mga kalat ang makukuha ko rito? Ang nakaguhit ba sa mapang ito ay isang nakatagong piitan. Dahil nakuha ang pahiwatig na ito habang nagwawalis ng basura. Bilang pinunong tagalinis ng sektang Taishan. Tungkulin kong pumunta sa lugar na iyon para mag-asikaso ng isang matinding pangkalahatang paglilinis. Tara, Wang Kai, mag-impake na tayo ng gamit at maghanda sa paglalakbay para maglinis. Sa wakas, umalis din siya. Kung mananatili pa rito ng ilang araw ang paakit na yan, baka maubos ng masimot ang buong sektang Taishan sa pagwawalis niya. Wang Kai, tingnan mo nga itong mapa. Ang labirintong nakaguhit dito. Bakit parang lalong nagiging pamilyar sa paningin ko? Tingnan mo itong tuktok ng bundok na may bawas sa gilid. Hindi ba kamukhang kamukha ito ng dinadaanan natin araw-araw na? Ano nga ulit yon? Bundok Wangyu, biruin mo nga naman. Ang tinatawag nilang nakatagong teritoryo ay narito lang pala sa sarili nating ipinagbabawal na lugar sa likod ng bundok ng sektang Taishan. Akala ko pa naman kailangan nating maglakbay ng malayo. Kumuha pa nga ako ng dagdag na 2 tinapay para sa baon natin. Talagang walang kwenta itong si Chu Chon. Naghahanap ng kayamanan pero paikat-ikot lang sa tapat ng sariling pintuan. Pero mabuti na rin yun. Nakatipid tayo sa pamasahe. Tara na, magtrabaho na tayo. Hala, nag-alarm ang bowl ang hudyat. Magtipon sa inner sect. Bilis, umatras na kayo. Saklolo. Inatake ba tayo ng sektang Snow Demon? H. Hindi po, pinuno, masamang balita. Ang sagradong hayop na tagapagtanggol sa ipinagbabawal na lugar sa likod ng bundok. Nagwawala po. Ano? Ang Purple Gold Dragon Lion. Isa yung banal na hayop na nasa rurok ng siyam na mundo. Katumbas nito ang kapangyarihan ng antas ng deity transformation. Napakalakas na nila lang yun. Karaniwan naman itong natutulog. Bakit bigla itong nagwala? Hindi ko po alam. Sa ngayon, nagawa na niyang wasakin ng 3 depensang harang sa likod ng bundok. At kasalukuyan na siyang sumusugod dito sa main peak. Wala siyang iniiwang buhay sa bawat madaanan niya. Bilis, paganahin ang pangunahing pananggalang ng sekta. Lahat ng mga nakatatanda, sumunod kayo sa akin para harapin ang kaaway. Lapastangang halimaw, huwag kang magmalaki rito. Oh. Prinsesa, huwag niyo na akong intindihin. Ipagpatuloy ang pagkulong sa kanya. Ano bang nangyayari sa halimaw na yan? Bakit ba niya laging kinakamot ang sarili niyang bibig? Parang may kung anong bagay sa loob ng bibig niya.
Walang pakialam kung ano man ang nasa bibig niya. Malapit nang masira ang mahiwagang depensa natin. Kaninong alagang hayop ba ito? Ayos lang sana kung hindi tin-alien bago lumabas. Pero bakit kailangan pang magkalat kung saan-saan? Ang daming nagkalat na basag na bato sa sahig. Hanggang kailan ko kaya ito mawawalis? Lee Fan. Bakit siya pumunta roon? Gusto na ba niyang mamatay? Isang sagradong halimaw ng siyam na mundo yan. Tumakbo ka, Lee Fan, kayang-kaya kanyang tapakan hanggang sa mamatay sa isang apak lang. Hoy, ikaw ang kinakausap ko, dambuhala. Grabe, ang baho naman ng hininga mo. Kumain ka ba ng bawang tapos hindi ka nagsipilyo? At sinabayan mo pa ng mabahong dilatang isda na may kasamang mabahong tokwa. Napakabaho talaga. Huwag. Dahil hindi ka marunong maglinis sa sarili. Bilang pinuno ng mga tagalinis, kailangan kitang piliting sumailalim sa isang paglilinis ng bibig. Heto ang sayo. Siya. Teka, ano ba itong nakikita ko? Napatumba niya ang sagradong halimaw gamit lang ang wales. Pumapalag ka pa, ah. Dumapa ka. Bakit mo tinatakpan ang mukha mo? Masakit ba ang ngipin mo? Sana sinabi mo agad, hindi magandang itago ang sakit mo at umiwas sa gamutan. Hindi mareresolba ang problema sa pagwawala at paggulong-gulong mo riyan. Ilayo mo ang mga kamay mo. Ibuka mo ang bibig mo, tingnan ko nga. Grabe, ang kapal na ng tartar sa mga ngipin mo. Tingnan mo nga, nangingitim na ang mga bagang mo. Mga pinuno, kapag nagbibigay kayo ng mga benepisyo sa inyong mga tauhan, wala ba itong kasamang libreng check-up? Lubhang nakababahala ang kalusugan ng mga ngipin ng alagang ito. Hehe. Kagalang-galang na nakatatanda. Ano ba talagang nangyari sa sagradong hayop? May nasendit lang sa ngipin niya. At mukhang malala talaga ang pagkakasingit nito. Namaga ito at naipit ang ugat ng ngipin niya, kaya nagwala siya ng ganyan. Gaya nga ng sabi sa kasabihan, hindi naman talaga nakamamatay na sakit ang sakit sa ngipin. Pero kapag sumakit, halos mamatay ka sa tindi, tinga lang pala ang dahilan. Kung hindi kayo naniniwala, panoorin ninyong linisin ko ito. Ayan. Tiisin mo lang ng kaunti, normal lang na medyo mangilo. Ganyan talaga kapag nililinis ang ngipin. Ikalimang estilo, malalimang paglilinis ng ngipin. Ay, Tiyo, kalilinis mo lang ng ngipin niya, huwag mo naman akong talsikan ng laway. Ang banal na ubod ng 10,000 taon. Ang pinakamataas na uri sa lahat, na tanging sa pinakapuso lang ng banal na ugat ng lupa mabubuo. Isang walang kapantay na kayamanan. Diyos ko, kaya naman pala nagwala ng ganoon ang sagradong hayop. Ang ganoon kalaking banal na ubod ng 10,000 taon ay nakasabit sa ngipin niya. Ang nag-uma pa na espiritual na lakas na yan. Araw-araw na nanggigising sa mga ugat ng ngipin niya. Sino ba namang hindi mababaliw doon? Medyo mabigat din ang batong ito. Ah, mukha lang siyang mamahaling holen. Oh, Senior Lee Fan. Utang po namin sa inyo ang pagliligtas sa aming sekta ngayong araw. Ang banal na ubod ng 10,000 taon na ito ay nalaglag mula sa bibig ng sagradong hayop ng aming sekta. Kaya, maaari po ba nating pag-usapan kung gusto mo bang agawin? Hindi ko po magagawa yan. Ang ibig kong sabihin, handa po itong bilhin ng sekta sa mataas na halaga, hindi ko ibebenta. Bayad ito sa serbisyong medikal na ginawa ko. Nilinis ko ang ngipin niya. At binayaran niya ako para doon. Makatarungan lang yun. Pero, sino sa inyo ang magbabayad para sa paglilinis ng plaza na ito? Kami na po ang magbabayad. Maglalabas ako ng 100,000 mababang uri ng espiritual na bato mula sa sarili kong bulsa para sa inyo, Senior. Napakagalante talaga ng pinuno ng sekta.
Sigurado akong nananaginip lang ako ngayon. Isang mababang aso lang, nagawa pang gawing utusan ang sagradong hayop. Hoy, dambuhala. Ang pulang lotus na ito sa mapa, ito ba ang lungga mo? Mabuti naman at nakikinig ka. Salamat sa paggabay sa daan, mga pinuno. Kayo na ang magwalis ng basura rito. May nadiskubre ako sa likod ng bundok. Sa loob ng ipinagbabawal na pook, may mga natipong dumi roon na ilang taon nang hindi nalilinis. Magsasagawa muna ako roon ng matinding paglilinis. Huwag niyo na akong ihatid, ha? Pinuno, di ba't sa ipinagbabawal na pook sa likod ng bundok ay may nakakulong na sinaunang? Hayaan mo siya. Hayaan mo siyang magwalis ng kahit anong gusto niya. Basta huwag lang niyang patagin ang mga libingan ng mga ninuno ng sekta ng Taishan. Putya, magpapasalamat talaga ako sa langit, ha ha ha. Apoy ng pulang lotes. Grabe. Gusto palang pumunta rito ng Chu Tianwei na to para magnakaw ng bulaklak. Halata namang may laso ng bulaklak na to, ah. Napakadumi naman ng lugar na to. Labag na labag ito sa mga regulasyon sa kaligtasan. Moutai, bantayan mo ang pinto. Ngayong araw, lilinisin ko talaga ang lahat ng abo ng bulkan na to. Haha. Para sa mga makakapal na dumi, kailangan ng matinding pangalis ng Noda. Ibigay mo sa akin ang panlinis, sige. Hindi masama, aking lumang kaibigan. May upgraded self-heating function pa pala to. Hindi ko na kailangang mag-alala na maniga sa lamig ang mga kamay ko kapag nagwawalis ng nyebe sa taglamig. Walis lang ng walis. Dambuhala, tapos na ang trabaho natin. Kuya Fan, masamang balita. May nangyaring malaking gulo. Taba, ang hina naman ng stamina mo. 2 araw ka palang nagwawalis, hingal kabayo ka na agad dyan. Kahit gumuho pa ang mundo, nandyan naman ang pinuno ng sekta para sumalo sa atin. Ano bang ipinagpapanik mo dyan? Hindi dahil guguho ang mundo, kundi dahil dumating si Liu Ruyan. Liu Ruyan, ang pangalan niya, parang nagtitinda lang ng peking gamot, ah. Sino? Kuya Fan, seryoso ba, hindi mo siya kilala? Siya kaya ang pinakamagandang babae sa inner sect ng sekta ng Taishan natin. At siya rin ang pinaka-nakatatandang sister ng Baifeng. At ang pinakamatindi pa. Siya ang mapapangasawa ni Chu Changqiao. Kanilang umaga lang sa plaza, sa isang hampas lang ng Wallace. Pinuruan niya si Chu Tianlao. At ninakaw pa ang singsing na imbakan nito. Ngayon, kasama ni Liu Ruyan ang mga tauhan ng Law Enforcement Hall. Padating na sila rito, galit na galit at handa kanilang patayin. Sinasabi nilang gusto nilang ipaghiganti ang kanilang ama. At ipaghiganti rin ang asawa nila. Ang tarantadong si Chu Tian na yun. Pinarusahan ko lang naman siya alinsunod sa mga patakaran sa kalinisan at kaayusan ng sekta. Makatarungan at ayon sa batas ang ginawa kong parusa sa kanya. Kaya anong paghihiganti ang pinagsasabi ng lokong yan? Kuya, magtago ka na bilis. Napakaraming lalaking nahuhumaling kay Liu Ruyan at handang pumatay para sa kanya. Ang pumatay ng isang mababang tagalinis ay mas madali pa sa kanila kaysa sa pumatay ng langgam. Magtago, ako ang pinunong tagalinis ng sekta ng Taizuan. Dito ang pwesto ng trabaho ko. Saan naman ako magtatago? Wang Kai, ipaghanda mo ako ng tsaa. Gusto kong makita kung anong klaseng palabas ang kayang gawin ng manlolokong nagbebenta ng peking gamot na yan. Dito na naman sa lugar na ito, ang walang galang at masamang taong si Li Fan ay nakatira lang pala sa maduming lungga na ito. Kagalang-galang na elder. Kailangan ninyo po akong tulungan at bigyan ng katarungan. Napakabait at mapagbigay po ni Kuya Chu sa lahat. Pero pataksil siyang inatake at malubhang sinugatan ng masamang taong ito. Pati ang mahiwagang kagamitan na pangdepensa niya, ninakaw din. Kahit na isa lamang po akong mahinang babae.
Hindi ko po hahayaang tiisin na lang ni Kuya Cho ang ganitong matinding kahihiyan. Huwag ka nang umiyak, Ate Leo. Kami mismo ang kukuha ng hustisya para sa'yo. Elder, mag-utos na po kayo na parusahan at dahan-daang patayin ang walang silbing tagalinis na yan. Karapat dapat lang siyang mamatay. Li Fan. Inakusahan ka ni Leo Ruyan na malubha mong sinaktan ng kapwa mo alagad. At pagnanakaw ng kanyang mga ari-arian. Mayroon ka bang gustong sabihin para ipagtanggol ang sarili mo? Ipagtanggol, ano naman ang dapat kong ipaliwanag? Nagtapo ng basura kung saan-saan si Chutian. At hinaranggan ng trabaho ko sa paglilinis. Kaya ang ginawa ko, sinalanta ko siya ng aking sapilitang paglilinis. Tungkol naman sa singsing. Iyon ang siningil kong bayad sa paglilinis ng basura. Napakalaking kasinungalingan. Malinaw na nakikipaglaban ng patas si Kuya Cho. Pero pataksil mo siyang inatake gamit ang iyong maruming mahika. Ang isang kasuklam-suklam na katulad mo, ay hinding-hindi karapat-dapat na manatili sa sekta ng Taizuan. Ate, kanina pa nakatambay ang luha sa gilid ng mata mo, ah? Hindi ka ba napapagod? Gusto mo bang kumuha ako ng wales para ipunas dyan? Sige, dahil ayaw mong umamin na sumalakay ka ng pataksil. Ito na lang ang itatanong ko sa'yo. Nasa iyo ba ang singsing imbaka ni Senior Brother Cho? Oo, nasa akin. Bakit? Gusto mo ba siyang bayaran ng multa? Elder, narinig niyo po, umamin siya. Ipag-utos niyo po agad na kapkapan siya. Hi, pero si Li Fan ay pinili mismo ng Peak Master. Baka hindi po magandang kapkapan siya basta-basta. Elder, kinakampihan niyo ba ang isang hamak na utusan? Kung hindi po kayo kikilos, ako na mismo, si Ruyan, ang gagawa ng paraan para makamit ang katarungan. Ibalik mo ang singsing ni Senior Cho. Ha? Saklolo. Binabastos niya ako, tulong. Ano? Tanghaling tapat, nang ahas ka pang hawakan si Senior Sister Leo. Hayop ka. Hindi mo lang ninakaw ang singsing ng nobyo ko. Kundi pinagnasaan mo pa ang ganda ko. Elder, tingnan niyo po. Nasa lupa pa ang damit ko. Ito ang matibay na ebidensya. Bastos siya. Walang modo at masama ang asal. Parusahan ang salarin. Parusahan siya ng mabigat ayon sa batas ng sekta. Palayasin ang traidor sa sekta. Li Fan, napakatanga mo naman. Kung magnanakaw ka, sana Spirit Stone na lang ang ninakaw mo. Bakit iyang basurang yan ang ninakaw mo? Alam mo ba? Na ang sahig na to ay kalilinis ko lang kaninang umaga. Tapos, ang isang mabahong at maruming damit na amoy murang pabango ay basta mo na lang itinapon sa malinis kong sahig. Elder, pakinggan niyo po, ganyan ba talaga magsalita ang matinong tao? Manahimik ka. Wala akong pakialam kung Leo Ruyan ka o Leo Ru Utot. Basta huwag kang magkakalat ng basura sa teritoryo ko. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung sino ang kinakalaban mo. Ito ang tinatawag na totoong pagbubukod-bukod ng basura. Ika-6 na estilo ng malakas na paglilinis, silakbo ng hangin. Lumayas ka rito, akin yan. Ano to? Hindi ba ito ang tanda ng pag-ibig na ibinigay ko kay Ate Leo? Ay, ito. Ito ang pantalon ni Kuya Jao ng inner sect. Bakit ito nasa silid ni Ate Leo? Ruyan, sinta ko. Magkita tayo sa hating gabi sa dating lugar. May dala akong Zoyan pill para sa'yo. Ruyan, ang mabuti kong alagad. Ako mismong iyong guro ang magtuturo sa'yo. Ang huling antas ng sining ng Hawan, Leo Ruyan. Binabaligtad mo ang katotohanan. Ang lakas ng loob mong gumamit ng ganyang katusuhan sa harap ng madla. Ang walang hanggang punong dakilang guro. Hindi, imposible yan. Walang hiya ka, mga bantay. Dakpin niyo siya. Sirain ang kanyang kultibasyon. Itapon sa piitang tubig. At huwag na huwag nang palalabasin kailanman. Ibalik mo ang kabataan ko. Huwag po, Elder, maawa kayo. Ang aking guro ay ang Peak Master ng Baiwa Peak. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Narinig ko ng malinaw ang mensahe mo. Pati ang guro mo ay iimbestigahan. Hi. Matagal ko nang sinabi sa'yo, sinasalaula ng babaeng ito ang kapaligiran natin. Tingnan mo. Ang lahat ng nawalis ko ay mga mapaminsala at maruruming basura lamang. Mataba, dalhin mo ang mga ito sa likod ng bundok at sunugin. Tandaan mong magsuot ng mask. Masyadong nakalalasong ang bagay na ito, baka humapdi ang mga mata mo.
Ang nakamarka sa mapang ito ay tiyak na hindi lamang basta apoy ng pulang lotes. Hindi. Perpekto, ito ang sining. Wala kang alam sa mga naging kakaibang hilig ng Sect Master. Binibiyayaan ng dakilang eksperto ang Sect Master. Masyadong madulas ang sahig. Hindi nakahinto agad ang tatlong alagad. Bumangga silang lahat sa puno. Ibig sabihin lang niyan, hindi matatag ang kanilang tindig. Sino pa ba ang dapat sisihin? Salamat sa inyong pagod, Master Lee. Nang dahil sa pagwawalis ninyo sa plaza na ito, talagang nagliwanag ito at naging napakerenggal. Huwag mo nga akong bulahin. May bayad sa overtime para sa espesyal na oras. At may hazard pay pa para sa delikadong trabaho sa mataas na lugar. Ang kabuuan ay 5,000. Bayaran gamit ang mga mababang uri ng Spirit Stone. Lee, 5,000. Master, hindi po ba parang medyo may kamahalan naman yata ang singil ninyo? Alam mo ba kung gaano kahirap alagaan ang mga puting marmol na sahig na ito? Ginamit ko pa nga ang aking natatanging pamamaraan. Kung hindi ka magbabayad, ibabalik ko ito sa dati nitong dumi. Gusto mo? Ito na po. Magbabayad na ako. Ayan, mabuti naman. Tandaan ninyong lahat, sino man ang manggahas na magkalat dito. Anong nangyayari? Ang Sektang Blood Demon. Sumasalakay ang Sektang Blood Demon. Bakit bigla silang naglunsad ng malawakang pagsalakay? Bakit walang maagang babala mula sa protective barrier ng ating sekta? Matandang Xuantianzi, mukhang maayos ka pa rin naman ah. Zuhuji, bagamat madalas ang alitan sa pagitan ng ating dalawang sekta, ngunit 100 taon na rin tayong hindi nagkakaroon ng malaking digmaan. Sa pagdating mo ngayon ng buong lakas, ay para ba magpasimula ng isang malawakang digmaan sa mundo ng mga immortal? Malawakang digmaan. Sino ka para magsalita niyan, ang especially iyan namin sa sektang Taishan? Ay matagal na kayong inimbestigahan at nalaman ng inyong mga lihim. Ang sinasabi ninyong henyo na si Chu Tianou ay lumpo na ngayon. Maging ang pangunahing disipulo ng inner sect na si Liu Ruyan ay nadakip na rin. Sa ngayon, ang sektang Taishan ay parang buhangin na lamang na madaling magiba. Ngayong araw, wawasakin at papatagin ng aming sektang Blood Demon ang sektang Taishan. Walang matitirang buhay, kahit isa. Makinig ang lahat ng disipulo sa aking utos, ipagtanggol ang protective barrier ng sekta gamit ang inyong mga buhay. Basta't hindi nasa Syra ang barrier, hindi sila makakapasok sa loob. Ha ha ha, napakabaliw na biro. Mabasak ka. Ha? Paano? Paanong nangyari ito? Nawasak na rin ang ating protective barrier. Ha? Walang ay titirang buhay. Ang mga lalaki, kukunin ang kaluluwa. Ang mga babae naman, gagawing kasangkapan para sa kapangyarihan natin. Ha 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 ha. Zon GZ. Lumuhod ka at tanggapin ang kamatayan mo. Baka sakaling iwanan ko pang buo ang bangkay mo. Anong tinitingnan nyo? Alam nyo ba? Ha? Alam nyo ba kung magdamag akong nagwalis dito kagabi? Kahit ang mga lumot sa siwang ng sahig, kinalos ko para lumanes. Tapos hindi mo lang binasag ang mga baldosa ko. Nagkalat ka pa ng dugo kung saan-saan. Saan galing ang baliw na to? Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Tutuyuin ko ang lahat ng dugo sa katawan mo. Tutuyuin ang dugo ko. Pucha, bago yun, kukunin ko muna ang mga litid mo para gawing pamunas. Malakas ang paglilinis. Huling atake, pagtatapon ng basura. HMPH, naghahanap ka talaga ng ikamamatay mo. Kapangyarihan ng dago ang demonyo. Ha 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 ha, mamatay ka na. Anong nangyari? O impossible to. Ang aking depensang katawang tigre. Kapangyarihan, walang akong pakialam sa kapangyarihan mo. Basta nagdumi ka sa paligid, bawal yan. Pangalawang Wallace, kuskus, Wallace pa. Oh. Ang saklap. Naghanap pa kasi ng gulog, sa sahig niya pa talaga natapakan.
Sino ka ba talaga? Sino ako? Ako ang punong tagapaglinis ng sekta ng Taishan, si Li Fan. Ngayon, kwentahin natin ang babayaran mo. Sinadya mong sirain ang mga kagamitan sa silangang pintuan. Ang multa ay 20,000 espiritual na bato. At sa pagdura mo ng maduming dugo kung saan-saan, gumawa ka ng matinding polusyon. Ang bayad sa paglilinis ay 50,000 espiritual na bato. At saka, tinakot mo pa ang aso ko kanina. Kaya may bayad pa sa trauma na 30,000 espiritual na bato. Sa kabuuan, may utang kang 100,000 medium gradong espiritual na bato. Card ba o cash? Ako ang pinuno ng sekta ng Dagwang Demonyo. Ang lakas ng loob mong kikilan ako. Nasaan ang mga elder ng sektang Blood Demon? Ihanda ninyo ang formation ng 10,000 kaluluwang dugo para sa akin. Patayin siya, napakatigas talaga ng ulo niya. Pagtatapon ng basura mula sa mataas na lugar, mas lalong bamigat ang kasalanan mo. Pagwawalis ng yang, pampitong estilo, hatiin ang mga ulap. Oh. Mukhang wala namang balak magbayad ng multa ang mga tauhan mo para sa'yo. At dahil wala kang perang pambayad sa paglilinis, pagbayaran mo na lang gamit ang katawan mo. Teka, anong balak mong gawin? Mamatay muna ako bago ako sumuko sa'yo. Ano bang pinagsasabi mo, matandang hakluban, sino naman ang magkakagusto sa'yo? Kuskusin mo ng maigi. May mantsa pa ng dugo roon o. Oo po, kukuskusin ko na po agad, ngayon na po. Siya ba talaga ang pinuno ng sektang Blood Demon? Pinagkuskus siya ng sahig ng ating sect master dito. Hindi ba parang? Nakakasira naman ng dangal yun. Paano kung maghiganti ang sektang Blood Demon? Anong paghihiganti? Hindi mo ba nakita na ang libo-libo nilang mga tauhan ay nakababad ngayon sa Poso Negro sa likod ng bundok? Saka isa pa, swerte pa nga niyang pinagkuskus siya ng sahig ni Senior Lee. Subukan mong tanungin siya, tingnan natin kung may lakas pa siyang tumanggi. Dapat mong kuskusin ang sahig na ito ngayon, hanggang sa kasing kinangnan ng salamin. Kapag may nalaktawan ka kahit isang bahagi, walang hapunan mamaya. Opo, sisiguraduhin kong matatapos ko ito. Ngayong maayos na ang gulo sa labas, kailangan na nating asikasuhin ang mga gawain dito sa loob. Balita ko, doon sa libingan ng mga espada, libo-libong taon na ring nakatambak ang mga basura doon. Hindi ko alam kung may mawawalis ako roon, na ilang pirasong hindi kinakalawang na espada. Bakit ko ba kasi binangga ang baliw na yan, buwisit? Kung alam ko lang na may ganitong tagapaglinis ang sektang Taishan.